Clayton ay pinanganak noong 1954 at lumaki ito sa South Florida. Sa edad na 30 ay nag-training ito bilang accountant at nagpatayo ng isang physical therapy business na tumutulong sa mga taong may sports injuries. Naging matagumpay ang kanyang negosyo at sa edad na 42 ay nag-retire na ito at in-enjoy na lamang ang kanyang buhay. Ibinenta niya ang kanyang negosyo at gawin na lang mga bagay na makapagpasaya sa kanya. Ngunit kahit na nag-retire na ito ay hindi pa rin ito tumitigil sa pagtulong sa mga baguhang negosyante para lumago at maging successful din ang kanilang mga negosyo. Malaki naging impact niya sa buhay ng kanyang pamilya, kaibigan at mga mentor. Ayon sa mga nakakakilala kay Steve, siya ay masayahin at mahilig sa mga bata. Ikinasal ito ng 7 beses at ang kanyang huling asawa ay si Lana Clayton. Kahit na hindi naging matagumpay ang mga unang relasyon ni Steve ay hindi ito sumuko. Alam niyang isang araw ay matatagpuan niya rin ang babaeng makakasama niya habang buhay. Taong 2010 ay lumipat ito sa North Carolina at doon niya nakilala si Lana sa pamamagitan ng online at agad silang na-inlove sa isa't isa. Nagpakasal sila noong November 2013. Makalipas ang 2 taon matapos silang ikinasal ay lumipat sila sa isang waterfront mansion sa Lake Wylie, South Carolina. Mayaman si Steve kaya kaya niyang tumira sa malaking bahay at suportahan ang kanyang lifestyle. Samantalang si Lana naman ay nagtrabaho bilang nurse sa Veteran Affairs Hospital kung saan ay nag-aalaga ito ng mga veterano. Kaya ang pagiging maalaga nito ay ang unang bagay na nagustuhan ni Steve sa kanya. Naging malapit ang pamilya ni Steve kay Lana. Makikitang masayang mag-asawa at kung titignan mo ay wala kang makikitang may mali sa kanilang pagsasama. Dumating ang July 21, 2018, bandang 1:00 ng hapon ay napasigaw na lumabas si Lana sa kanilang bahay at tumakbo ito patungo sa kalsada. Pinara niya ang isang lalaking nakamotor na si James Blackledge. Hysterical ito at sinabi kay James na kailangan ng tulong ng kanyang asawa at kailangan niyang tumawag ng 911. Dumating kaagad ang Emergency Medical Service or EMS at agad itong pumasok sa kanilang bahay. At sa kuha ng kanilang body cam ay makikita na hinanap nila kung nasaan si Steve. Nakita nila ito sa paanan ng kanilang hagdanan na natatakpan ng puting kumot. Ngunit huli na nung dumating sila at idineklara na dead on arrival si Steve. Kung pagbabasihan ng mga sinabi nila na sa kung paano at bakit namatay si Steve ay masasabing aksidente at natural ang dahilan ng pagkamatay nito. Ayon kay Lana nitong mga nakaraang mga araw ay madalas itong inaatake ng vertigo. Ang vertigo ay biglaang pagramdam ng pagkahilo lalo na pagkagaling sa pagkakahiga. At ayon pa kay Lana ay masama ang pakiramdam nito noong mga nakalipas na araw na halos hindi na ito makabangon. Ayon sa kanya nung araw na yon bandang 11:00 ng umaga ay kinamusta pa niya si Steve kung masama pa ba ang pakiramdam nito. Sumagot naman daw si Steve na okay siya kahit na hindi pa ito makatayo sa kama. Kaya bumaba na lang daw sila at nagdesisyon na lumabas para linisin at bawasan ang mga damo sa kanilang bakuran. Umabot ng halos 2 oras ang paglilinis niya sa kanilang bakuran. At nung bumalik ito sa loob ay nakita niya na nandun na si Steve sa baba ng kanilang hagdanan at nakahiga. Nung una daw ay iniisip niya na baka bumaba ito at dahil nga sa may vertigo pa ito ay bigla ulit itong nahilo kaya nahulog ito sa hagdan na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Kung titignan si Steve ay may edad na ito at maaaring may mga karamdaman na ito na naging sanhi din ng kanyang pagkamatay maliban sa vertigo na sinasabi ni Lana. Dagdag pa ni Lana mga ilang taon ang nakakalipas ay pumunta daw itong si Steve sa Bahamas para mag-diving. Ngunit may mga safety rules daw ito na hindi nasunod. Ayon sa kanya ay nag-dive daw ito sa low pressure patungo sa high pressure na hindi man lang daw muna hinayaan na mag-adapt ang kanyang katawan sa nasabing pressure. Ayon sa mga eksperto sa diving, may mga pagkakataon na kailangan mong maging mabagal sa pagbaba ng tubig dahil sa kinakailangan mong mag-adjust sa iba't ibang pressure ng tubig depende sa kung gaano kababaw o kalalim. At hindi yon sinunod ni Steve kaya nagkaroon ito ng decompression sickness. Matapos ang insidenteng yon ay nagparehab si Steve ng ilang buwan. Kahit nakailang rehab na ito ay hindi ito tuluyang gumaling. Ang mga police officer ay naniniwalang aksidente nga ang nangyari kay Steve. Dahil sa kanyang edad at sa kondisyon ng kanyang katawan ay maaring inatake din ito sa puso. Ngunit may isang taong hindi naniniwala na aksidenteng dahilan kaya namatay si Steve. At yon ay si Nick French,
isa sa mga pamangkin ni Steve at isang police officer. Agad si Nick pumunta sa bahay ng kanyang tito nung nalaman niyang nangyari at agad itong nakakita ng mga red flags na hindi napansin ng ibang mga police officers. Ang unang red flag na nakita niya ay naisip niya na 2 telepono sa kanilang bahay at sila na isang nurse. Bakit hindi ito mismo ang tumawag sa 911? Bakit kinakailangan pa niyang tumawag at humingi ng tulong sa ibang tao? O baka dahil sa sobrang nagpanik ito at natakot kaya hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Pangalawa ay nakita niya na may stair runner o yung carpet na nilalagay sa hagdan para hindi ito maging madulas ay halos hindi nagalaw. Sa laki ni Steve at kung nahulog nga ito ay malamang nagagalaw ito kahit na konti man lang. Ang pangatlo ay wala ni isang injury si Steve kung totoong nahulog nga ito sa hagdan. Ngunit naisip din niya na baka nahilo lang ito nung nasa baba na ng hagdan at natumba. At pagdating kay Lana ay marami siya nakitang kakaiba sa kinikilos nito. Bakit hindi siya nagsagawa na i-revive ang kanyang asawa o bigyan ng paunang lunas gaya ng CPR? Nurse ito kaya alam niya ang gagawin sa mga ganong emergency. Ngunit walang ginawa si Lana, hinayaan niya na lang kanyang asawa sa ganong sitwasyon. Ayon kay Lana ay dalhin agad ang katawan ni Steve sa morgue at ipakremate. Ngunit ayon naman sa deputy coroner ay kinakailangan nilang munang magsagawa ng mga test para malaman kung ano naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ngunit hindi interesado sila na malaman, ang gusto niya lang ay dalhin agad ito sa morgue at ipakremate. Hindi komportable sila na malaman pa kung anong naging sanhi ng pagkamatay ng asawa at ayaw din niyang pag-usapan ang tungkol dito. Nagsimula na din itong magkwento na si Steve ay adik sa droga kaya ayaw niya itong ipa-autopsy dahil pag nalaman ay masisira ang kanilang reputasyon. Ngunit ang totoo ay hindi gumagamit ng droga si Steve, kahit na paminsan-minsan ay naninigarilyo ito ng marijuana. At habang kausap ng mga officers sila na ay pumanik sa taas ng kanilang bahay si Nick. Noong nakaakyat na ito ay agad niyang hinanap ang cellphone ni Steve. At hindi ito normal dahil si Steve ang klase ng tao na dala niya lagi ang kanyang cellphone kahit saan ito pumunta. Hinanap niya ito sa kama at sa kabinet na malapit sa kanilang kama ngunit wala ang cellphone ni Steve. At ang isa pa niya nakita ay napakadumi ng kanilang kwarto. Nakita niya na ang kumot na nasa kama ay basang-basa ng ihi, na ibig sabihin ay pinabayaan ito habang may sakit at nasa ganong sitwasyon, na hindi ka panipaniwala dahil nurse ang kanyang asawa at nag-aalaga ito ng mga veterano. Bakit hindi niya magawa ito sa kanyang asawa mismo? At kung doon din natutulog sila na ay malamang pinalitan na nito ang kumot. Habang hindi pa rin nakikita ang cellphone ay naniniwala ang mga investigador na tinago nga ito ni Lana. Habang nasa ganong sitwasyon si Steve para hindi ito makahingi ng tulong sa kahit na sino. At kinuha ang cellphone kay Steve mga ilang araw bago ito namatay dahil sa hindi ito makontak ng kanyang kapatid na babae ng ilang araw. At makalipas ang ilang araw ay pumunta si Chris na isa pang pamangkin ni Steve sa kanilang bahay para kamustahin si Lana at kamustahin ang kalagayan nito. Si Chris ay ang executor o ang taong itinalaga ni Steve upang tuparin ang mga tuntunin ng kanyang will para sa kanyang mga ari-arian, kaya gusto niyang malaman kung nasaan ang mga dokumento nito. Ngunit sinabi ni Lana na wala sa kanya ang will ni Steve. Hindi naniniwala si Chris na walang last will ang kanyang tito. Sa yaman nito ay hindi maaring hindi niya ito gawin. At hindi nagtagal ay nalaman ng pamilya na sinunog ni Lana ang last will ni Steve at ang napakarami pang ibang dokumento. Ginawa niya yon dahil bilang asawa ni Steve ay mapupunta sa kanya ang lahat ng ari-arian at kayamanan ni Steve. 2 linggo matapos ang pagkamatay ni Steve ay nagsagawa ng memorial ang pamilya ni Steve at napansin nila na nakaimpake ng lahat ng gamit ni Lana. Hindi mo makitaan si Lana na nagdadalamhati ito sa pagkamatay ng asawa. Hindi pumayag si Nick at Chris na baliwaliin na lang ang kanilang hinala tungkol kay Lana. Gumawa sila ng paraan para matuklasan ang nangyari sa likod ng pagkamatay ng kanilang tito. Kinontak nila ang morgue sa York County, na bilang pamilya din ni Steve ay nais nilang mag-request ng autopsy at toxicology. At hindi alam nila na ang ginawa ng dalawa. Ang forensic toxicologist na si Demi Garvin at ang coroner na si Sabrina Gast ay pinatunayan ang dahilan ng pagkamatay ni Steve. Napatunayan na si Steve ay nilason. Ang resulta ng toxicology nagpapakita ang napakataas na chemical na tinatawag na tetrahydrozoline na isang active ingredients ng vicin.
Ang nasabing chemical ay hindi makikita sa lahat ng eye drops. Makikita lamang ito sa eye drops na tumutulong sa pagtanggal ng pamumula ng mata. Dahil sa kinoconstrict nito ang blood vessels sa mata. Ngunit kung nainom ito at madaming pumasok sa katawan ay sisirain nito ang respiratory system na maging sanhi ng pagkamatay ng tao. At dahil sa ang Vicin ay walang amoy, walang lasa at walang kulay kaya madali itong ihalo sa inumin ng hindi napapansin. Kung kaunti lang nainom ay maaring magsuka at magtae ang tao. At dahil dito ay gustong malaman ng mga investigador kung sinadya bang inumin ni Steve ang Vicin o hindi. Dinala si Lana sa police station para tanungin noong August 29, 2018. Hindi ito inaasahan ni Lana. Ang akala niya ay matatakasan na niya ang ginawa sa asawa. Sinabi ng mga pulis kay Lana ang nakalap na impormasyon at tinignan nila ang naging reaksyon nito. Sa mga oras na yun ay alam niya na nagsagawa na ng autopsy na hindi niya alam. Ang hindi pa niya alam na ang mga FBI at agents ng York County Sheriff's Office ay nakaupo sa kabilang kwarto at nakikinig sa kung anong sasabihin ni Lana. Pinanindigan niya na wala siyang ginawa sa kanyang asawa, na mahal niya ito at hindi niya kayang gawin na patayin ito. Ngunit nung sinabi na sa kanya ang tungkol sa tetrahydrozoline ay nag-iba agad ang kilos nito. Noong tinanong siya kung alam ba niya kung anong klaseng chemical yon ay agad itong sumagot ng Vicin. Kaya agad itong gumawa ng kwento. Ayon sa kanya na nalaman ni Steve na kung maglalagay ka ng ilang patak ng Vicin sa kape ay magsisilbi itong parang laxative at maging regular ang pagdumi. Ngunit ang tanong, bakit Vicin? Madaming mabibiling laxative sa drugstore at iba pang mga fiber drinks o supplements na makakatulong sa pagdumi. Ayon kay Lana ay madalas itong ginagawa ni Steve kaya nakita ito sa sistema ng kanyang katawan. Bilang nurse, bakit hindi niya pinayuhan ang asawa sa maaaring panganib na dala nito? Dagdag pa niya na minumura ito ni Steve ng matagal na panahon na abusado ito at gumagamit ng droga. Alam na ng mga pulis na hindi totoo ang kanyang mga sinasabi dahil sa nakita na nila ang toxicology report. At kung gumagamit nga ito ng droga ay dapat nakita na din ito. Doon na na-realize nila na alam na ng mga pulis na siya ang gumawa, kaya masama ang loob nito. Nag-drive ito pauwi at hindi niya alam ay sinusundan siya ng mga investigador. Pagkarating sa bahay ay muli itong tinanong ng mga investigador. At doon na siya umami na dahil sa pananakit sa kanya ni Steve ay napuno na ito. Nilagay niya ang buong laman ng Vicin sa tubig ni Steve. Ayon sa kanya wala siyang plano na patayin ito. Ang gusto niya lang ay magdusa si Steve. Sa pag-aakalang magkakasakit lang ito ng ilang araw. Pagkatapos ay may inamin pa ito. 2 taon bago ang pagkamatay ni Steve ay tumawag daw ito sa 911 para i-report na aksidente daw niyang tinamaan sa ulo ng crossbow si Steve. Pero ang totoo ay sinadya niya ito. May plano na talaga siyang patayin si Steve dahil sa pananakit nito sa kanya. Kahit na umamin na sila na ay alam ng mga investigador na marami pa silang makukuhang impormasyon dito. Ang gusto nilang malaman ay ang nakita nila sa kwarto ng mag-asawa. Katunayan ay nung mga 3 araw na may sakit si Steve at bago ito tuluyang namatay, ay yun yung mga araw na sinubukan niya ang sa kung gaano kadami ang kailangan niyang ilagay na Vicin sa tubig ni Steve para unti-unti itong mamatay. At ang nawawalang cellphone ni Steve ay pinaniniwala ang itinapon nila na sa Lake Wylie. Inaresto sila na noong August 31, 2018 at kinasuhan ng murder. At para makakuha ng mababang sentensya ay tinangkapan ng defense team nila na nasabihin na siya ay biktima ng isang sexual abuse buong buhay niya kaya meron itong PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder na na-trigger nung kinasal ito kay Steve. Nagsalita din ang mga kapatid ni Steve at hindi ito makapaniwala na nagawa ito ni Lana sa kanilang kapatid. He said, and at that moment my world changed forever. This was Lana Sue. VA nurse from Oklahoma. As I stated, I had never seen her be angry or greedy or unhappy in any way. And now by her own confession, Lana had stated that she was a murderer who had planned and succeeded in taking the life of our dearest friend, our brother Steve. Lana didn't kill Steve in a fit of passion. This was a deliberate, successfully executed plan on Lana's part. The comprehension of Lana's actions unleashed a flood of new pain. How long did Steve suffer? Were the odd bouts of illness that Steve had been experiencing that year actually from Lana's poisoning? Was he trapped in his own house while he suffered and died?
Was he trying to seek help when he went downstairs? Did he know he was dying? While we'll never know the answers to these questions, my heart and soul weeps for what this may have been like for Steve. Now, along with the incredible grief over the loss of our dearest friend, we are faced with the heinous deceit of this evil murderer, who we thought was not only a good person, but whom we had also considered to be our friend. We had been completely fooled by Lana, and never have I been so fooled by anyone. She fooled one of the most brilliant men I've ever known in my life. My brother died a horrific death. I think my brother was screaming for his life. January 16, 2020 ay sinentensyahan si Lana ng 25 years na pagkakakulong sa Leith Correctional Institution.